Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ng Panginoon. Salamat muli sa umagang ito, sa araw na ito, o anuman pong oras kayo nakikinig at may time at binibigyan ng pansin ang ating pong devotion and prayer. Salamat sa Panginoon sa bawat araw, sa bawat minuto ng buhay na ipinagkakalob niya sa atin, at dapat lamang natin itong gamitin para una ay sa Kanya natin ibalik ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasalamat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Amang nasa langit, kami po ay natutuwa at nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan. Dahil sa dinami-dami po ng mga tao dito sa sanlibutan, ay ilan lamang talaga ang iyong pinili at nagpapatuloy, at kasama po kami doon. Kaya naman tanggapin mo aming pasalamat, at sa umagang ito patnubayan mo po ang iyong lingkod at kaming lahat na nagsasama-sama sa mensahe, sa pananalangin, sa bawat umaga at bawat araw na iyong ipinagkakalob sa bawat sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ating dalangin. Amen. Amen. Well, welcome po sa part 3. Amen. Ang ating po tinatalakay, disconnected believers. Yan ho, ito ay mahalaga para po tayo mapaalalahanan. Back to our main verse, scripture reading po natin, Isaiah chapter 59 verse 2. Ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, ibig ko sabihin, kapag ang tao po ay nagkakasala talaga, ay halos sabi po ay hindi natin makita ang Diyos, at ganoon din ay hindi naman tayo marinig ng Diyos dahil nga tayo po ay disconnected. Now, ating po tatalakayan ng isa pong kasaysayan, isa pong kwento man ito o isang pagkukunan po natin ng batayan. Yung pong alam niyo yung prodigal son. Amen. Yan po. Ito po ay isang ilustrasyon, isang manifestation ng pagpapakita kapag ang isang tao ay disconnected sa Diyos, lalo na isang mananampalataya, ano nga ba ang nangyayari sa kanyang buhay. Ano? Kaya makita ho natin sa aklat ng Lucas chapter 15. Yan. 11 hanggang 12. Dito hihimay-himayin po natin ito. Ito po yung the suffering and restoration of the prodigal son. Ito. Makita ho natin anong nagbago sa buhay niya nang siya ay lumayo at ma-disconnect ng tuluyan sa mahabang panahon sa kanyang ama at sa kabuuan ng kanyang pamilya. Yan. Ito po ay mag-reflect po sa buhay natin, atin pong pakinggang mabuti, at baka tayo po ay isa sa mga tinutukoy dito. Ano? So, mapansin po natin, number 1, ang isa pong mananampalataya na na-disconnect sa Panginoon. Hindi na siya nagcha-charge, hindi na siya sumasama sa mga paglilingkod, sa mga kapatiran ay halos tinalikuran niya na rin. So, parang lumalabas na ang kanyang buhay ay bumalik sa dati. Ito po ang makita natin, ang pagmumulan. Bakit siya nagkaganon? Number 1, hindi lumalakad sa plano ng Diyos. Yan. So, alam naman po natin yan. Dahil bago naman talaga tayo naging isang mananampalataya, ay alam nating may Diyos, alam nating may lumikha sa atin, alam nating mahal tayo ng Panginoong Diyos. Pero sa katotohanan, ay hindi po natin alam ang plano ng Diyos, at kahit alaman natin ang plano ng Diyos sa atin noon, nung hindi pa tayo mananampalataya, ay hindi naman talaga tayo lumalakad ayon sa kanyang plano.
at mas na binagbibigyan natin ng pansin at gawain ay yung ating mga sariling plano. Kaya tingnan po natin, Lucas chapter 15 verse 11. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Ito. Yan. At sa verse 12 sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. So, pansinin ho natin, nakatitiyak po tayo na ang ama kaya hindi binibigay ang mana para sa kanyang mga anak ay meron siyang magandang plano. Hindi ba ganoon naman tayo kahit dito sa buhay natin? Siyempre, bago ibigay ng isang magulang ang kanyang mga ari-arian, kung meron man sa kanyang anak ay paplaluhin niya itong maigi. Titingnan niya at sisiguruduhin niya na ang kanyang pamamanahan ay aayusin ang pamamalakad dito. Kung ito'y negosyo, ito'y kanyang palalaguin, at kung ito man ay taniman, sakahan o bahagi ng mga livestock, ito ay kanya pang paunlarin. Yan ang mga plano talaga dahil ayaw ng ating mga magulang na tayo mapariwara sa bandang huli, sa pagdating ng panahon at wala na sila sa mundong ito. Yun ang mga planong ganun. Pero talaga may mga pagkakataon na may mga anak talagang pasaway na buhay pa yung kanyang mga magulang ay hinihinginan niya yung kanyang mamanahin. At may mga pagkakataon po na mababalita tayo na ipinagkaloob po ito ng magulang, pero sa kasamang palad napariwara ang anak na ito. At ito po ang nangyari. So, makita po natin na ang anak ay yung plano niya ang kanyang gustong gawin. So, muli po, number 1, ang isa pong disconnected o ang isang mananampalataya o taong mapupunta sa kapahamakan at madidisconnect talaga ay hindi po siya lumalakad sa plano ng Diyos. Yan po ang magmumulan. Kaya napakadelikado ho talaga sa isang mananampalataya. Alam ho natin talaga na kapag hindi na po tayo binabaliwala na natin ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Diyos, at lalo pa nga kung alam natin ang plano ng Diyos at tayo sumusuway na rito, ito ay isang palatandaan o isang introduction na tayo ay posibleng mapahiwalay sa Diyos. Kaya ito, hindi lumalakad sa plano ng Diyos. Pangalawa, out of control sa sariling kagustuhan. Yan. Dahil nga po ang plano ng Diyos ay ayaw na nang gawin, so syempre ang katapat nito ay yung kanyang plano niya ang gusto niyang isagawa. Yun na ang gusto niyang gawin. Kaya sinabi rito sa verse 13 ng Lucas chapter 15, yan, pagkatapos ipagkaloob ng ama ang hininging mana ng bunso, ito nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So, ibig po sabihin, malaki yung ibinigay na mana sa kanya. At ito ay hindi kas. Malaki ang ari-arian. Agad ito ipinagbili. Bakit? Para magawa niya yung kanyang sariling plano na hindi karapat-dapat yung kanyang sariling kagustuhan. Kaya, isang makita ho natin dito ay wala na hong panalangin. Kung hindi man totally wala, pero kulang na sa panalangin at ang pagkaisang mananampalataya ay nawawala na ng panalangin, ito po ay dahan-dahan ng palatandaan na paglayo sa Diyos. Sabi nga po, ang oxygen daw po ng ating buhay spiritual ay walang iba kundi ang panalangin. Kung sa physical natin, ang ating pinaka-oxygen ay hangin na ating nilalanghap, pero sa spiritual life po, ang ating po nilalanghap na kalakasan upang mabuhay po tayo ng tuloy-tuloy. Ang ating spiritual at ang ating connection at relasyon sa Diyos ay number 1 ay prayer. Magmatindi po prayer ang ating po tinatalakay, pero makita ho natin ng isang taong ang gustong gawin ay sarili niyang kagustuhan, ito po ay isang palatandaan na siya ay kinukulang na sa panalangin. Bakit? Dahil nung ipagbili itong bunso na pinamanahan, hindi naman na kinusulta ang kanyang ama. Kasi para sa kanya,
ibinigay na sa kanya, pinamana na, so sa kanya na. Siya na may karapatan. Lahat ng kanyang mga ari-arian. Pero dapat po nating malaman, tayo pong lahat mga kapatid ay caretaker lamang sa mundong ito. Lahat na kung anumang meron tayo, ito ay ipinagkatiwala, ipinahiram, ipinagamit lamang sa atin ng Diyos. Kaya kung anuman po ang plano nating gawin, sa kung ano man ang meron tayong negosyo, meron tayong ari-arian, diba? Meron tayong family, even yung ating sariling buhay, dapat po ay isabit natin ito sa Panginoon. Amen po. Bagamat parang medyo ekstremo, pero ito talaga ang pamantayan ng Diyos. So, balikan po natin itong nangyari sa bunso. Kanya itong nilustay. Sa pamamagitan ng bisyo, ang lahat ng kanyang kayamanan. So, malaki. So, out of control. Ito ang isang palatandaan na ang isang tao ay disconnected na sa Diyos. At ano pangatlo? Ito. Nasa miserableng pamumuhay dahil sa maling desisyon. Ito. Siguro, may nakita na ho kayong mga backslider. Amen. Meron na rin ako nakita na talagang kasama ko sa church. Yan. Pagdating ko rito. Pero dumating ang panahon, siya po ay bumalik sa dating buhay. Bagamat wala naman talaga siyang, hindi naman katulad dito, na may minana, pero naging malungkot ho talaga ang kanyang buhay. Naging miserable ang pamumuhay dahil sa maling desisyon. So, titingnan po natin, ano po ang kinalaman nito sa atin pong tinatalakay. Sabi rin sa verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Pero, kadalasan po nang na-disconnect na mananampalataya, nawala ng komunikasyon, kahit pa sabihing anak pa rin siya ng Diyos. Yan. Hindi niya huwa aminin, karamihan, hindi man lahat, na nasa miserabling kalagayan ang kanyang pamumuhay. At karamihan pa nga dito ay nagmamalaki. At kapag pinalalahanan mo, ang isasagot sa iyo ay, ako naman ay nananalangin, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Yan. Ako naman ay maayos na kalagayan, at kapag pinalalahanan mo na mag-attend muli ng church, hindi naman yan tatanggi, magyayes yan, pero hindi po yan pupunta. Bakit? Dahil siya ay nagsimula na muling maalipin ng kanyang sariling kagustuhan, at ang nagiging resulta nga ay isang buhay na hindi niya pinangarap. Siguro itong bunsong anak na ito nagkaroon kaya ng advance na kaisipan na someday ay siya maghihirap? Ay siguradong hindi. Kaya sabi si verse 14, ating pong basahin muli, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya ay nagsimulang maghirap. So anong ginawa? Yan, miserableng pamumuhay. Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Ito, ang malungkot. Ang malungkot na katotohanan. In verse 16, sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala naman nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kinain na niya ang bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Siguro dito, sino dito may karanasan na mag-alaga ng baboy? Madali ho ba? Mahirap po. At yun na lang mamasukan ka, kahit siguro mataas-taas ang sweldo, pag sinabing, wanted, tagapag-alaga ng baboy, sino kayo sa atin dito ang mag-a-attempt? Ay, imposible naman na yung may piggery ay bibigyan ka ng 700 to 1,000 daily na yung sweldo, ay di, wala. Wala. So, bagamat ako walang karanasan sa pag-aalaga ng baboy, pero sa nakikita ko talaga, ay hindi ganoon kadali. Mahirap. Pati pagpapakain, paglilinis, etc. Pero ito ay naranasan ng bunsong anak na kung saan ay dating namumuhay sa karamihan. Dahil sila ay kilala sa lipunan, mayaman, di ba? Kaya, ano nangyayari? Nabuhay sa miserabling hindi niya inaasahan. Why? Because of wrong decision. Wala ng consultation, wala ng prayer sa ating Panginoon. Kaya, ito pong mga tatlong pangunahing dahilan ito ay dapat po nating isipin. Number 1, hindi lumalakad sa plano ng Diyos. Kumusta ho tayo? Kumusta ho ang mga plano natin? Ay tayo po'y binigyan ng Panginoong Diyos ng sariling kaisipan. Free will na tinatawag.
upang magplano, upang lumakad kung ano man ang gusto natin. Pero nakatitiyak ho ba tayo na ito nga ang plano ng Diyos na ating nilalakaran? Pangalawa, kung sa buhay ho natin, sino po nagkokontrol ng ating buhay? Yung bang kagustuhan ng Diyos o yung ating mga sariling kagustuhan? Sabi nga po sa banal na aklat, ang puso ng tao ay likas na mandaraya, batbat ng kasamaan. At ang malungkot pa ron, ito'y wala ng lunas. Pero binigyan po ng lunas ng Panginoon ang ating pong puso. Binigyan na po tayo ng Diyos ng pusong malinis at maayos. Kaya dapat po nating ang pusong ito ay manatiling, ang itinitibok ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Miserableng pamumuhay dahil sa maling desisyon. At pangatlo, alam na mali ang ginagawa. Ayun, at pangatlo, out of control sa sariling kagustuhan. So nawa po mga kapatid, sa kaunti po nating pag-aaral ay ating pong napaglimi-limi at napagtanto ng buhay natin ay dapat lagi po tayong connected sa Panginoon. Salamat po. At ang tamayanan po natin, maaring bukas ang part 4 at last ng ating pong matnat list na ating tinatalakay, disconnected believers. Tayo po ay patuloy na umantabay at atin pong hintayin bukas. Amen po. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa kabutihan mo. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala mo at kami patuloy ay pinalalahanan sa pamamagitan po ng mga kasaysayan at mga kwento sa Biblia na ibinahagi ng Panginoong Hesus upang magpaalala sa amin. Huwag mong ipahintulot, Panginoong Diyos, na kami ay lumakad sa aming mga sariling kagustuhan na hindi naayon sa iyong plano. Huwag po kaming paalipin sa aming mga sariling kagustuhan, sa aming mga sariling plano, na wala man lamang kaming pagtatanong sa pamamagitan ng panalangin kung tama ba ito o mali, dapat ba ito o hindi, gagawin ko ba ito o akin na itong aalisin sa aking mga plano. At ang miserableng pamumuhay dahil sa maling desisyon, nawa po, Panginoon, ay wag mo ba ipahintulot na ito ay aming maranasan. Kaya salamat, Lord, sa napagpala ng mensaheng ito. Naniniwala kami na ito ay napakagandang paalala at wisdom para sa aming mga mananampalataya at sa lahat ng nagdanais na mabuhay na may kaayusan sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay mag-pray, Lord. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen.